Ito pala ang design ng biasing ng 739. Nakakagulat naman. Panoorin nyo mga katropa lods, magkakaroon kayo ng idea. Yan, power switch na natin. Nakasaksak tayo sa ating protection bulb sa outlet. So wala talagang power, wala man lang indicator lights. Yung front panel. Ito yung likod ng motherboard ng 739. May mga history na pala ng repair ito. Yung ibang resistor nasa likod na ng board. Meron akong napansin na isang resistor na nasunog. Kaya pala may isang OPT dito na nag-shorted. Madugong laban na naman ito mga katropa lods. Kasi ang ginagawa ko pag ganito, lahat ng mga transistor at resistor sa bawat channel mga katropa lods ay tinatanggal ko yan isa-isa. Sinicheck natin kasi hindi natin kasi alam ang ibang resistor yan ay may mga kalawang na pwede na putol na yung paa sa loob mismo doon sa kanyang circuit. Okay, natanggal ko na yung kabilang channel. Ayan o, malinis na o. Halos wala na yung parts. Ang kabila, tapos na yan, nagawa ko na yan. Okay na yan. Yung mga napalitan ko eh. So yung, ayan nyo, puputulin ko pa nga yung mga sobrang paa ng parts. Kasi natapos ko na pinalitan yan eh. Okay na yan dyan eh. So yung kabila na lang tayo. Ayun na mga katropa, tapos na lahat ang bawat channel. Okay, napalitan ko na yung mga sira na mga component parts. Ayan, yan ang mga pinagpapalitan natin. Ayan, tapos may isa pang transistor tayo mamaya, yung output transistor, papalitan din natin yun. Ayan o, shorted yan eh. Mag voltage biasing na tayo ngayon. Ngayon ako naka-encounter, ang biasing nito ay umaabot ng 50 volts. Kung napansin naman natin, o kung marinig niyo yung pitik ng relay, ay gumagana na yung relay natin. Ito yung 739. Ito yung 739 na Sakura na nirepair natin ngayon. Tinanggal lahat yung mga resistor, transistor, kabilaan channel. Yan, may mga napalitan nga tayo rito. At saka ito yung no power na pumutok yung isang transistor o nag-shorted yung isang transistor nito. Ito. So, na-check ko na yung biasing. Ipapakita ko lang sa inyo. Pero mataas, kaya i-share ko sa inyo. Pag ganitong brand pala, mataas yung biasing pala nito. Naalala nyo pala mga katropa lods, yung blinag ko ito nung isang araw. Ito pala yung amplifier na napakarumi yung kanyang motherboard. May may mga amag na yung parts, kalawang, tapos yun nga, may amag yung motherboard. Nilinis at sinabunan ko. Siyempre, pinatuyo din natin ng ilang araw. So bago natin uli siya binalikan para i-repair na. So ngayon, balik na tayo doon sa pag-check ng biasing. Yan, okay, yun ko na sa protection valve. Ayan o, nag-click na yung relay, lumagitid na. Pero ito yung biasing o. Negative 50, negative 50 volts, negative 51, negative 51. Ayan. Por parehas naman sila lahat. Hanggang sa kabila. Siguro ito yata yung design ng ng biasing niya. Puro 50 plus. Puro 50 plus yung biasing niya. So nagtitik na yung relay. Ibig sabihin ito, good na yung per channel natin ito sa sa differential. So pwede ko na siguro ikabit yung nito, yung output. Yung output niyan. Maglagay lang tayo ng isang transistor. Ayan no, isang output. Isang output na sira. So yan. Ikakabit ko lang ito. Ikakabit ko lang ito para malaman natin kung aandar na ba siya. Tinitesting na natin mga katropa. At saka may power na rin yung amplifier natin mga katropa. Kasi tayo sa DVD. Yan. Lakas yan mga katropa. Nakapakalakas. Ayos na yung 739 natin mga katropa lods na galing sa sukat. Yan, may isa pa tayong i-repair na 739. Ito naman hindi rin nagkiklik yung relay. Same procedure din ang gagawin ko dyan. Katulad ditong isang 739, madugong labanan naman to mga katropa lods. Tanggal naman lahat yung mga parts nito. Follow and share naman mga katropa lods kung gusto nyo ang video ko. Maraming salamat.